3 best loan app, quick cash loan, fast approval, instant disbursement. Hindi 7 days mga ka-discard, kundi up to 30 days. So sa video na ito is ibabahagi ko sa inyo itong top 3 na quick cash loan app ngayong 2024. Mga ka-discard, ibibigay ko sa inyo ngayon sa video nito kung bakit sila yung quick cash loan ngayong 2024 para sa akin. Kung kayo ay bago dito sa aking channel mga ka-discarte at nagustuhan nyo ang tapang utangan na ito, please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para ma-update kayo sa mga susunod nating reviews. Kulang ang budget, ang mahal ng mga bilihin. No problem, may solusyon tayo. Gamit ang isang valid ID, makakautang ka na sa loob ng 10 minutes o mas mabilis pa. Mag-apply ng loan kahit anong oras, kahit gabi o kahit weekends or holiday. Maaaring i-check ang pinned comment sa video na ito, bisitahin ang link at mag-apply na. Mga ka-discarte, hindi na natin to patatagalin pa. I-share ko sa inyo itong tatlong best loan app ngayong 2024 na hindi mo na kailangan pang mag-install ng kanilang application. May mga advantage at disadvantage po sa pag-install ng application. Para sa akin, mas better na mag-apply tayo direct sa kanilang website kasi kapag nag-install tayo, nag-download tayo, is kailangan po nilang i-access yung ating camera, yung location, yung storage natin, at yung pinakaayaw ko na ma-access nila is yung aking contact list. Mga ka-discarte, may mga loan app talaga na nakukuha nila yung ating contact list. Kaya takot ako mag-install sana, pero kailangan nating mag-install kapag walang option na direct sa website. Pero kapag meron namang option na direct sa kanilang website is maganda naman po. So, bago tayo magsimula, no, disclaimer po muna tayo. Hindi po ako agent ng mga loan app na ito. Isa rin po ako mangungutang kagaya ninyo. Mga ka-discarte, hindi ko sinasabi na talagang subukan ninyo itong mga loan app na ito. Pero para sa akin, itong mga babanggitin ko ngayon is subok na ito ng nakararami. So mga ka-discarte, ang aking first best loan app ngayong 2024 is 30 days agad sa unang hiram. They offer mga ka-discarte up to 12,000 pesos. Pero take note na kapag tayo ay first time buyer dito is magsisimula muna tayo sa small amount hanggang kapag tayo ay good payer is lalaki at lalaki yung credit limit na ibibigay ng loan app na ito. Para sa akin mga ka-discarte, isa siya sa mga best loan app ngayong 2024 is 6% lang yung interest niya sa loob ng 30 days. Kung magtataka kayo, iba yung interest sa processing fee at sa loan deduction. So, ipapaliwanag ko. 6% yung interest niya in 30 days at meron siyang processing fee na 9% po sa loan amount natin. All in all, mga ka-discarte, meron lang siyang 15% na interest kasama na yung processing fee within 30 days kung i-compare natin sa ibang loan app. Itong online loan app na ito ay si Finbro.ph. Para sa akin mga ka-discarte, fit na fit sa online loan app na ito kung kayo po ay employed. Kasi as you can see mga ka-discarte, itong loan app na ito is meron silang borrower's advantage package, which is na may madadagdag sa interest ninyo. Makikita niyo sa screen mga ka-discarte, madadagdagan ng 41% ng loan amount natin. So, mawawala lang itong borrower's advantage package kapag i-uncheck natin ito. And please take note mga ka-discarte, kailangan po na kayo ay merong certificate of employment with compensation and breakdown po mga ka-discarte. So, as you can see, sabi ko nga na pasok na pasok dito yung mga employed na may certificate of employment. So, kung i-compare natin sa ibang loan app mga ka-discarte no, na 15% lang within 30 days is okay naman. Makukuha nyo yung 15% interest dito kapag kayo ay may certificate of employment. Pero, kapag wala kayong certificate of employment mga ka-discarte, para sa akin, hindi pasok yung loan app na ito sa inyo. So, real talk ito. Kasi kapag wala kayong certificate of employment, is madadagdagan ng 41% na interest yung interest nyo dito. So, lalaki na naman siya. So, mga ka-discarte, all in all para sa akin is isa si Finbro.ph sa mga best loan app ngayong 2024, lalo na tayo ay may complete documents. So, kapag wala is hindi po mga ka-discarte kasi nga malaki yung interest na madadagdag dito. Uulitin ko lang po, isang valid ID lang at kailangan may GCash or bank account is pasok na dito kay Finbro.ph. So, maglalagay po ako ng link ni Finbro.ph po sa description box or sa pen comment section ng video na ito. Pero, hindi ko
sinasabi na talagang utangan ninyo si Finbo.ph. Ang para lang dito para sa akin ha is talagang yung my certificate of employment. Pero hindi ko sinasabi na approve agad kayo kasi kahit po may na-encounter ako dito na kahit complete siya ng documents is na-decline pa rin siya dito kay Finbro.ph. So nasa sa ating mga kamay talaga yung decision sa pag-utang dito. So yung aking second best loan para sa akin ngayong 2024 is hindi siya 7 days mga kandiskarte, kundi up to 10 days pero 0% interest sa unang hiram. Mga kadiskarte ko, compare naman natin to sa ibang online loan app na ang laki ng loan deduction, 7 days lang. So ito is kahit 10 days siya is 0% interest pa rin. At mga kadiskarte, hindi na rin natin kailangan pang mag-install dito para makapag-apply kasi mayroon silang option na mag-apply direct sa kanilang website. Alam nyo ba mga kadiskarte na sa account ko dito is talagang umabot ako ng 8 loan dito sa online loan app na ito. At mga kadiskarte, talagang pinasubo ko yung asawa ko dito na kapag second loan kami dito, at ito po ay 30 days na siya, hindi na siya 10 days. At meron din itong borrower's advantage package. Pero ang nakakaiba lang dito kay Online Loans Pilipinas is wala nang other documents na kakailanganin. Kapag i-uncheck mo agad is talagang mawawala agad yung borrower's advantage package. Hindi kagaya kay Finbro.ph is kailangan mo pong maglagay ng certificate of employment. Kay Online Loans Pilipinas is wala na pong kailangan. And mga kadiskarte, guess what? Na late kami ng pagbayad dito sa account ng Mr. ko dito kay Online Loans Pilipinas at sobrang napaka-professional ng agent ng loan app na ito. Akalain nyo mga kadiskarte, hindi po talaga kami naharas sa loan app na ito. At alam nyo mga kadiskarte na kapag aabot ng 30 days na hindi tayo makapagbayad agad is meron silang prolongation fee which is kailangan nyo magbayad ng 600 pesos at ma-extend siya ng 14 days yung loan term natin dito. At pagtatapos ng 14 days mga kadiskarte, kapag hindi tayo na naman nakabayad is meron silang 10 pesos na interest every day at meron silang 100 pesos na penalty kapag tayo ay nag-due na talaga dito as hindi tayo nakabayad ng prolongation fee. At yun mga kadiskarte, ito yung naging experience ko no kay Online Loans Pilipinas para sa akin. Until now, isa pa rin siya sa mga best loan app ngayong 2024. Mga kadiskarte, si Online Loans Pilipinas is fast approval, fast disbursement at direct agad sa ating GCash. Kaya napasama pa rin ngayon si Online Loans Pilipinas. Mga kadiskarte, yung ikatlong best loan app ko dito ay 0% interest sa loob po yan ng 7 days. Pero may option tayo na 14 days. At itong loan app na ito ay mag-apply din tayo direct sa kanilang website kasi may option na direct sa kanilang website. At ito po ay mabilis mag-approve. 3 minutes lang, pasok agad yung pera. Tapos they offer mga kadiskarte no, up to 10,000 pesos. Pero alam niyo naman na talagang ulit-ulit natin sinasabi na kapag tayo first time is magsisimula tayo sa maliliit na amount. And guess what? Na-approve agad ako dito sa halagang 2,000 pesos. Pinili ko dito yung 14 days. Kapag 7 days is 0% interest. Kapag 14 days is 1% per day po siya mga kadiskarte no. So meron siyang 14% na interest sa loob po yan ng 14 days. So, hindi siya 30 days. Pero kung i-compare na naman natin sa other online loan app, mas better na rin itong 14 days mga kadiskarte. Itong online loan app na ito ay si Cash Express. So, mga kadiskarte, na-review ko na to si Cash Express at pwede nga tayong mag-extend dito ng loan term which is gawin nating 24 installment every 7 days or 12 installment every 14 days po yan. Pero para sa akin mga kadiskarte is hindi siya recommended na i-extend natin yung paggamit ng long term dito kasi hindi siya deductible mga kadiskarte. Hindi madideduct yung mga binayad natin dito. In the long run, kailangan para nating bayaran ng buo yung loan amount talaga natin. So mga kadiskarte, yun po yung aking top 3 best loan app ngayong 2024 na hindi 7 days mga kadiskarte kundi up to 30 days low interest rate at talagang kaya at talagang legit at dami nang nakasubok sa mga loan app na nabanggit ko. Pero hindi ko naman sinasabi na talagang subukan ninyo itong mga loan app na ito. Kung kayo dyan ay meron ding top 3 best loan app is you can comment po sa comment section para mabasa rin ng ating mga viewers. Huwag nyo kalimutan na maglalagay din po ako ng mga links ng mga loan app na nabanggit ko sa description box o sa comment section na ito or mga other online loan apps na subok na ng nakararami. Pero hindi ko sinasabi na talagang subukan ninyong utangan. Nasa sa inyong mga kamay pa rin ang desisyon sa pag-utang. So mga kadiskarte, that's all for today's video. Once again, this is Clarice, ang inyong madaldal na kadiskarte. Laging tandaan na tayong mga Pinoy ay unli sa diskarte. Bye-bye! Thank you for watching!